Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga via Zoom si Professor Verlene Jaime Francisco, isa pong historian dahil ngayong araw po ito ay ginugunita o pinagdiriwang po itong ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Prof, good morning po. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po muli sa inyong oras. Isang makasaysayang umaga muli sa iyo, sir. Opo, Prof, gaano ba kahalaga itong paggunita o pagdiriwang po natin sa ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution? Mahalaga itong pagdidiwang natin ng EDSA Revolution, hindi lang para sa mga Pilipino, kundi para sa buong mundo. Kasi tayong mga Pilipino ang nagpatunay na kaya pala ng isang mapayapang paraan ng pagbabago. Kumbaga yung idea ng historical materialism ni Karl Marx na kinakailangan ng isang revolusyon para ma-attain yung pagbabago sa lipunan ay napatunayan ng mga Pilipino, pero hindi gumamit ng dahas, kundi gumamit tayo ng mapayapang paraan para tungo sa ating pagbabago. Opo, balik tanaw lang tayo, Prof, para sa mga kabataan at para doon sa mga hindi nakakaalam nitong nangyari noon. Bakit nagkaroon ng EDSA People Power Revolution? Ano ang nag-trigger po nito? Yung EDSA People Power Revolution ay merong immediate at merong mga long term. Kasi sa kasaysayan naman ng Pilipinas, may kita talaga ang mga Pilipino na medyo gradual siya kung kumilos, hindi agad-agad. So, may mga pangyayari kagaya nung pagdideklara ng martial law noong panahon ng September 21, 1972. So, yung karanasan ng mga civil society na sila ay sinusuppress in terms ng kanilang mga civic rights, no? Magkasama yan. Kasama rin ng mga katiwalian sa pamahalaan, yung cronyism, yung pagbulusok ng utang panlabas ng Pilipinas, tapos yung pagtaas ng presyo ng bilihin na malayo sa inilalatag na golden age, no? Ng ibang mga tao na tungkol sa panahon ng 1970s. And then, pagdating ng 1980s, ayan, magpapatuloy pa rin yung mga human rights violation hanggang sa ang magiging isa sa turning point ay ang pag-assassinate kay Nino Aquino noong August 21, 1983. 1983 yun pa, so medyo matagal pa rin. So pagkatapos ng assassination nitong si Nino Aquino na tatayo sana talaga na number 1 na makakalaban nitong si Marcos Sr. para sa eleksyon, okay, nangolekta na ng mga pirma, no, ang iba't ibang mga sektor para hilingin si Cory Aquino na asawa nitong si Yumaong Ninoy Aquino para tumakbo bilang Pangulo at tapatan si Marcos. Opo. At magaganap nga ang snap election noong February 7, 1986. At sa snap election, dalawa ang mananalo. Ang idideklara ng COMELEC ay si Marcos Sr. pa din, samantalang ang idideklara ng National Movement for Free Election ay si Cory Aquino. Pero hindi pa rin mabubuo sa EDSA. So magkakaroon ng EDSA dahil ang dating mga kasama nitong si Marcos Sr. kagaya ni Juan Ponce Enrile at si Fidel B. Ramos ay lalapit kay Jaime Canelcin para humingi sila ng proteksyon since na sila ay titiwalag na, no, doon sa kanilang alyansa kay Marcos Sr. So para proteksyonan ito, nanawagan si Jaime Canelcin sa Radio Veritas na proteksyonan, kaya nga EDSA ito yung malapit sa Krame. Tapos, nagpuntahan na yung mga Pilipino na marahil siguro pagod na sa mahabang panahon ng opresyon na nangyari nung panahon ni Marcos Sr. At sila ay nagpuntahan sa EDSA para wakasan na ang dictatorship. At nagtagumpay sila noong February 25, 1986. At nakita po natin na ngayon na yung pala ay hindi siya overnight lang. Baga, series ng mga kilos protesta ang nangyayari pa. Hindi pa siya ganoon kalaki, pero nakikita po niyo noon, panahon na yon, sa ilalim ng Marcos Sr., ay may mga sektor na, may iba't ibang mga kilos protesta nang nangyayari. Sa Manila lang ba o sa iba't ibang parte ng bansa meron na rin po mga nagaganap na mga kilos protesta laban po sa Administrasyong Marcos Sr. noon? Meron ng mga bahagi sa Pilipinas na talagang ayaw si Marcos. Kahit nga nung panahon ng eleksyon hindi rin nakapasok dito si Marcos Jr. Yung mga matinding
Na hindi na kagaya sa Marinduque, no? Yung kasi yung ginawa nilang pagpatay ng harapan sa leader nila sa palengke. So hindi ito nakalimutan ng mga tao sa probinsya. Tapos yung mga nandito sa sa EDSA, hindi lang naman to galing din sa hindi naman to galing sa Manila lang. May mga taga-probinsya na nagpuntahan din dito sa EDSA. Kumbaga, hindi lang siya kumakatawan sa isang particular na lugar, kundi collective na ito. Collective na pakikipaglaban para matigil na sana yung nagaganap na dictatorship at katiwalian sa gobyerno. Opo. Bilang isang historian, Prof, ano ba yung diwa at dapat aral na dapat na pagninilay-nilayan, no? At babalik-balikan at dapat natutunan at ipalaganap po natin lalo na po sa mga kabataan ngayon na nakikinig at ginugunita nga natin ito at ipinagdiriwang itong 40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Okay. So pagkatapos ng Philippine Revolution noong 1896, maraming mga naglatag na may unfinished revolution. Hindi pa tapos ang revolution. So inakala na ang EDSA Revolution ang tatapos sa unfinished revolution. So ito kasi ang inaasahan sana natin, pagkatapos ng revolution sa EDSA, mag-revolutionize ang lahat at makakapagtayo tayo ng isang matinong pamahalaan. Yun nga lang siguro, kung titignan natin yung ibang nilatag ng mga teorya ng mga historian, ang tingin kasi ng mga Pilipino sa gobyerno ay salvation, kaligtasan. So na maaring hindi nila natamo after EDSA, kaya may mga Pilipino na hindi na ngayon pinahalagan si EDSA Revolution kasi tingin nila yung hindi nawala ng saysay. Kasi kumbaga kung yung pagbabago sa pamahalaan na tinitingnan nila, perspective nila ay magaganap, ay hindi naging 100%. Although nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga nakakalungkot, nakabalik ulit ang yung dating itinapon, no, nakabalik ulit sa posisyon. Oo. So kaya ang sinasabi natin sa mga kabataan ngayon, na patuloy nating pag-aralan yung kasaysayan. Patuloy nating analisihin para pagdating ng pagkakataon na kayo na ang boboto at kayo na ang mamumuno sa bansa, hindi niyo ulitin yung the same mistake na nangyari. Paulit-ulit na nagaganap hanggat hindi natatapos ang revolusyon. Kasi ang revolusyon na talagang tatapos sa lahat ng revolusyon ng Pilipinas ay ang revolusyon talaga na ang gustong isipin ng taong bayan, ang gustong isipin ng pamahalaan ay ang kapakanan talaga ng mga mamamayan at hindi yung mailagay sila sa panibagong posisyon. Opo. So sinasabi po ninyo, Prof, na the history repeats itself. Kumbaga, nauulit na naman po yung nangyari noong panahon ni Marcos Sr. sa panahon ngayon ni Marcos Jr. Same exactly po yung nakikita po ninyong senaryo ngayon? Nakikita ko sa level ng korupsyon. Kumbaga kung na-flasher tayo nung panahon ni Senior, ngayon lumulobo ng 17 trillion na mahigit ang utang panlabas ng Pilipinas, plus yung nangyayaring korupsyon sa gobyerno, no? Uulit-ulit, hindi dahil sa inuulit ang kasaysayan yung sarili niya, kundi yung mga tao na siyang gumagalaw sa history ang umulit nito. Kaya nga sinasabi natin na sa bawat historical revisionism na magaganap, magiging delikado dito yung magiging kinabukasan ng sambayanan. Kaya sana talaga sa kasalukuyang panahon, simulan nyo na magsulat. Kasi alam niyo, itong panahon ni Marcos Jr., 10 years from now, sasabihin na naman nila na ito ay golden age, di ba? Kaya kailangan na natin ngayon na magsulat. Although ang maganda dito, iba kasi yung elemento ng panahon ni Senior kay Junior. Kasi ngayon may social media na . So mabilis na kumuha ng resibo. Sana itong mga bagay na to, no, yung mga totoong pangyayari, may document ang maayos para balang araw hindi na maklaim ulit ang golden era. Opo. Kasi tatandaan natin kung ito yung naganap talaga at maiiwasan natin yung paggamit na naman ng kasaysayan para sa isang political agenda ulit ng panibagong Marcos. Bukod sa katiwalian, Prof, nabanggit po ninyo na nagaya nga noon. Mas malala pa nga ngayon kasi trilyon-trilyon na yung pinag-usapan natin, bilyon-bilyon nung panahong Marcos Sr. Medyo hindi pa ganoon kalaki talaga. Pero mas malaki na yung halaga na yon that time. Pero bukod sa katiwalian, may mga nagsasabi doon naman sa termino ng isang Pangulo. Possible bang ganun din ang mangyayari na ayaw ding
tumigil, kundi gustong magpatuloy pa sa kanyang panunungkulan tulad ng kanyang ama, Prof, nung panahon ng kanyang panunungkulan? At sa palagay ko, kung pipilitin ngayon ni Junior na mag-extend, no, mahihirapan siya sa panahon ngayon kasi ngayon mabilis mag-mobilize ng revolusyon. Kasi nung panahon ni Senior na suppress sila matindi ang civic rights eh. Kasi kapag may dalawang tao nag-uusap, pwede nang hulihin, illegal assembly na. At talaga yung mga tao, they will go underground. Pero ngayon, tingin ko dahil sa technology natin ngayon, mahihirapan siya kung uulitin ulit niya yung nangyari. Saka, nung panahon na yun, magkaiba rin kasi yung si Senior eh. Siya ang author ng konstitusyon. Hindi na natin sigurado kung magagawa ng anak niya na maging author ng konstitusyon na mag-legitimize sa sarili niyang gagawing extension. Kasi iba rin yung reputasyon ni Senior in terms, kumbaga yung batas na weaponize niya eh. Kasi nga, isa siyang, aminin natin, isang brilliant na lawyer itong si Senior, na posible na hindi naman ito magagawa sa panahon ngayon ni Junior. Opo. Pero kayo na po mismo nagsabi, possible na i-weaponize nga itong batas natin. Ano lang, speculation lamang kung sakali man. Kasi marami din ito nakikita, narinig natin no, sa mga eksperto, sa mga analyst na kung sakali man na gusto talaga magpatuloy, either mag-deklara siya ng martial law o gagawa ng isang senaryo para mag-deklara ng martial law para magpatuloy po sa kanyang panunungkulan. May ganun ho ba kayong nakikita din na strategy o pananaw patungkol nga po dito kay Marcos Jr.? Kasi ang tingin ko si Junior ang hawak na yung lower house eh. So, yung upper house, si Senate, hindi, no? Hindi niya hawak pero kung magagawa, no? Kung magagawa niyang mapagalaw itong si upper, eh kasi kukuha niya si lower house. So, merong posibilidad na magawa niya ito. Kasi doon naman kasi magkakaroon dahil parang bagong konstitusyon, tatlong paraan eh. People's Assembly, yung pinaka maganda, yung Constitutional Convention. Yung pangatlo ay yung CONAS, Constitutional Assembly. Ang gagalaw dito si legislative body, both si lower and si upper house. So kaya yung kinakatakutan natin nung si speaker pa ay si Romualdez yung possible na pag-merge ng lower house and upper house, no? At pag nangyari ito, dahil marami ang bilang ng lower house, kaya niyang i-invalidate yung bilang ni Senate kasi 24 lang to. At alam naman natin sa konsepto ng democracy, it is majority rules. So, paramihan ito ng bilang. Pero as of now naman, hindi naman natuloy yung pagkakaroon ng Constitutional Assembly at nawala sa posisyon itong si Romualdez. So, hindi na natin alam ngayon sa panibagong liderato ng lower and upper house kung saan sila papanig. Opo. Noong unang panahon ho ba, sa panahon ni Marcos Sr., yung Commission on Elections, kasi di ba yung election, nagkaroon nga ng problema doon, may possibility din ho ba na ganun din po yung mangyayari this time? In terms of, kaugnay pa rin po dun sa issue ng term extension. Kasi sa panahon naman sa COMELEC, nagkaroon naman ng eleksyon nung panahon, yun nga lang. Kasi binago niya yung konstitusyon noong 1972, nagkaroon ng 1970 Constitution. Noong 1981 kasi binalik niya tayo sa Republic eh. Okay? So kaya ayan, sa Republican, ang mangyayari magkakaroon ulit ng election pero ang mangyayaring snap election, kasi nagkaroon ng election 1981 na hindi natin ganong napansin kasi hindi naman nagpalit ng leadership. Kaya noong 1986, magkakaroon ulit ng snap election na kung saan mananalo nga yung dalawa. Okay? Pero tingin ko ngayon, sa dami ng mga news outlet no na independent o sa dami ng mga tao because of the technology, mahihirapan sila na na kagaya dati na nagkaroon ng agawan ng mga balota, nagkaroon ng talagang rampant na pandadaya, bilihan ng boto. Sabi nga nun, nung kalaban ni Osmeña si Marcos, piso kay Osmeña, 20 kay Senior. So, ganun yung nangyari sa panahon ng eleksyon. Pero ngayon tingin ko dahil sa ating technology, lalabas at may lalabas talaga
na kung ano yung magiging totoong kondisyon na magaganap sa eleksyon. Opo, yung panahon nga na wala pang internet, wala pang social media, nagkaroon ng EDSA People Power, matagumpay na napatanggal nga si Marcos Sr. Ngayon, kung uulitin yan at magpapatuloy itong katiwalian, itong mga illegal na plano, kumbaga, mas madali na lang dahil may social media na, Prof. Tama po, digital na ngayon, no? Mabilis na mag-mobilize ng mga tao para sa revolusyon. Kaya nga sabi natin, yun nga lang, siguro yung iba mga Pilipino medyo pagod na sa, ang tagal na no? Ang tagal na pa yung paglaban ng mga Pilipino, kailangan talaga may tatapos na. Kaya nga yung pinag-uusapan namin dito, mabubuhay si Rizal nung execution ni Gombursa. Nabuhay naman ang ay paglaban ni Bonifacio nung na-execute si Rizal. Tapos nung isa sa magiging icon ng EDSA ay ang death ni Ninoy. Kaya ang tanong, sino ngayon ang isa-sacrifice para finally mabuo na yung revolusyon na mag-iisa sa sambayan ng Pilipino. Po. So, ang nakatrigger po, ang naging unifying factor po noon, Prof, ay si Ninoy Aquino, kumbaga. Naging iconic talaga si Ninoy Aquino, lalo yung sinabi niya, the Filipino is worth dying for. Nung binantaan siya ni Imelda na pag umuwi siya, na possible naman ito baka makuta ko ng iba, na possible naman na concern itong si Imelda kay Ninoy. Kasi nga dati naman niya magkaibigan Okay, so nung nabantaan siya na mamamatay siya pag uwi niya, sinabi niya yung term na the Filipino is worth dying for, lalong talagang naging dramatic talaga yung naging pagkilala sa pagkamatay ni Ninoy. Okay? Pero matagal pa rin yun kasi August 21, 1983 na inassassinate si Ninoy. Na until today, hindi pa rin alam kung sino talaga ang nag-assassinate sa kanya. Okay, so at 1986 pa yung nangyaring pagkilos, no? Medyo matagal, gradual talaga kumilos sa mga Pilipino. Opo. Sa ngayon, nakikita po ninyo, wala kayong nakikita pang unifying factor para talagang pag-isahin lahat ng taong bayan na alam naman natin, iba't ibang mga sektor, nakikita natin sa mga nakaraang taon, yung mga rallies, yung mga protesta, Prof, laban nga dito sa katiwalian. Pero ang isa sa mga nagkaroon ng problema, sino yung unifying factor? Iba-iba kasi yung panawagan. Iba-iba ang kanilang prinsipyo at pinaninindigan. Tao po, iba-iba yung prinsipyo. Inaantay pa natin talaga yung isang tao na mag-unify dito sa mga watak-watak na to. At siguro pag dumating yun, ayun talaga, sana kung darating siya na yung reincarnation ni Rizal. Yung iisipin niya talaga yung kabutihan para sa taong bayan. Opo. Prof, ngayon, buhay pa rin ba? Considering yung nakikita po nating mga protesta ngayon, nagkakaroon ng diwa na itong EDSA People Power Revolution? Tingin ko kahit sa amin sa academy, talagang meron kaming mga programa, no, seminar na binubuhay palagi para itong mga Gen Z, no, at mga millennials ay patuloy na mag-alam sa kanila yung diwa ng EDSA. Kasi nga kung mamamatay ito, para na rin nating sinabi na hindi na posible ang mapayapang paraan ng pagbabago. So yan talaga yung pinaka-trademark. Kumbaga yan ang bumura sa kasaysayan ng madugong revolusyon sa mundo, yung People Power Revolution. Kaya dapat siya nating palaging gunitain. Opo. Nabanggit mo, palaging gunitain. May panukala nga po dyan sa Kamara na gawing regular holiday. Pinadideklarang regular holiday itong anibersaryo nga ng EDSA People Power Revolution. Ano naman, kayo hubay pabor doon? Pabor ako kasi kung tutuusin, mas malaking pagkilos to ng mga Pilipino kung ginawa mo ang holiday yung yung Crayo Pugadlawi na hindi nila alam kung kailan at saan sila nagpunit ng sedula. Diba? Kaya nga, every year, iba-iba ang pagdiriwang National Heroes Day natin. Ito yung paggunita ng Crayo Pugadlawin. Mas lalong dapat gunitain itong si EDSA kasi una, ito ang pinakamalapit na turning point, no? Actually, ang tagal ng turning point natin, 40 years, wala pang susunod dito. So, turning point ng Philippine history. At pangalawa, may kita mo naman din yung collective na pagkilos ng mga Pilipino dito. Kaya dapat gunitain natin to.
Opo. Yung People Power Revolution, may mga protesta tayo nakikita sa EDSA, kahit saang lugar po, Prof. Pero para bang feeling na parang walang silbi ba? May power pa ba yung mga panawagan, yung mga ginagawang kilos protesta ng taong bayan laban nga dito sa katiwalian ng ating pamahalaan? Tingin ko kasi, watak-watak kasi yung nangyayaring protesta. Tapos, kagaya yung sinabi nyo kanina, iba-iba din yung dahilan kung bakit sila nagpo-protesta. Siguro mas magiging malakas ang impact nito kung i-unify. Kung naalala natin, bago magkaroon ng mga revolution, bago yung panahon ni Rizal, may mga revolts, di ba? Sila Tapar, Daguhoy, Silang. So naging na ito ay tinukoy na rebellion kasi nga watak-watak, iba't iba din yung panahon kung kailan ito nangyari at iba't iba yung reasons nila. Kaya yung revolution naging tumatak siya kasi nga ito ay nanggaling sa sense of nationalism. Kaya siguro para magkaroon talaga ng malawahang impact itong ginagawa natin, sana magkaisa tayo kung sa ating ipinaglalaban. Saka sana dapat wala namang bahid politika ang pagiging tama. Mm, mm, mm. So dapat isipin natin yan, no? Bago ko Dapat lipasa walang kay Partner political Admar, style. Prof, kumbaga, sa panahon ngayon o sa ilalim ng Marcos Jr. administration, ngayon lang ninyo ba nakita na nabuhay itong diwa nga ng People Power Revolution? Kumpara sa mga nakalipas na mga administrasyon? Mas matindi ngayon kasi nga kung maraming korupsyon ng mga nakalipas na administrasyon kasi ngayon talagang na-validate talaga yung napakaraming korupsyon. Dati nung gumagawa ng kalsada, kalahating budget lang. Ngayon talagang ghost na eh. Kumbaga yung ginagawa nilang kalsada para sa masyado silang futuristic, ang ginawa nila ng tulay yung mga life after death na, no? Kaya ghost project. So mas talamak, so mas rampant ang corruption kaya talagang ito na. Dumadami na naman talaga ang naglalatag talaga na pa yung paglaban laban sa pamahalaan. Prof, magandang umaga. Si Admar po ito. Sa Pilipinas po, nakailang revolusyon na po tayo sa mga naitala po sa kasaysayan? Ang revolusyon natin, 1896, panahon nila Andres Bonifacio. Ang nakakalungkot pa doon, hindi rin nagkaroon ng kaisahan. Kasi di ba magkakaroon ng paksyon yung Katipunan, tapos yung magdiwang sa Magdalo, magkakaroon pa ng maliit na paksyon. Hindi lahat ng sumali sa revolusyon ay Katipunero at hindi naman lahat ng sumama hindi naman lahat ng member ng Katipunan ay sumama sa revolusyon. So, pagkatapos ng 1896 revolution, ito na yung susunod. Itong EDSA revolution. Kumbaga, sa konteksto ng revolusyon, nakakadalawa pa lang tayo. Opo. At meron bang commonality itong revolusyon na itong naganap sa ating bansa o magkakaiba yon? Ang tingin ko common dito, ang kumikilos ay mga mase. Pero ang naglalatag, makikita mo dito yung paggalaw din ng mga elite. So sa Philippine Revolution, kumbaga idea to ni Rizal, no, na inilatag na sa kanyang essays. Pero nung ito ay na-interpret ni Bonifacio, magkakaroon to ng konteksto ng masa. Kaya possible na iba yung naisip ni Rizal na revolution, iba naman yung ginawa ni Andres Bonifacio. So sa EDSA revolution naman, may kita mo rin dito yung paggalaw ng mga elite. Pero may kita mo yung mga nasa kalsada, no? Ito yung mga nasa middle and mga nasa masa ng mga Pilipino na gusto nang magkaroon talaga ng pagbabago. Kumaga, makita mo talaga yung dynamics, no, doon sa paano ang paggalaw ng elite at saka ng mga nasa middle and lower class dito sa revolusyon ng mga Pilipino. Opo. So hindi po may tuturing na revolusyon din kasi sinakop tayo ng maraming mga bansa, no? Ng Espanya, ng Amerika, ng Japan at kung meron pa. Tapos napatalsik sila. Hindi may tuturing na revolution. Hindi siya counted as a revolution, Prof. Kasi yung ginawa natin sa mga Kastila, no, yung revolution na to, 1896, pero ang Independence Day natin, 1898. At kung titignan mo to, hindi ito yung naging bunga
ng talagang revolusyon eh. Kasi ang mangyayari, idideklara ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898, kahit na hindi ito pa naman purely tapos ang digmaan. Kaya nga, di ba yung iba, question nila yung legality ng June 12. Tapos nung sa panahon naman ng mga Amerikano, hindi naman natin yung ating kalayaan ay hindi naman natin ipinaglaban. Ito ay grinant, di ba? Pagkatapos ng Second World War, dahil sa pagkatayo ng United Nations, ipinag-utos ang pagpapalaya sa mga kolonya. Kaya July 4, 1946, binigyan tayo ng independence ng mga Amerikano. Pagkatapos na pirmahan ni Rojas ang Bell Trade Act. Tapos ng panahon naman ng mga Hapones, alam naman natin matatapos ang gera na because matatalo ang Axis power at pipirma ang Japan sa Treaty of Potsdam noong August 15, 1945. Okay? So, kumbaga, yung talagang iginiit. Kaya kasi sabi ko kanina mas iba yung diwa ni EDSA. No? Kasi ito talaga, may kita mo yung pagkilos, kolektibong pagkilos ng mga Pilipino laban dun sa gobyerno. Opo. Kasi itong si Revolution 1896, situation nito is ito sa Luzon. Okay. Opo. Doon sa mga pag-aalsa ng mga Pilipino, doon natin pwede maihambing na yung pagnanais na ma-take down ng isang pamumuno, same din na maiugnay din natin dito sa EDSA Revolution po, Prof. Nandun yung pagnanais na makalaya tayo doon sa pag-aalipin sa atin, Prof. Tama. Pero yun nga kasi yung pag-aalsa natin, yung iba-iba rin dahilan. May nag-aalsa dahil sa polo servicios, may nag-aalsa dahil sa mataas na buwis, laban sa land reform. Pero kasi ito si EDSA, naging kahit pa paano, nag-unified tayo sa isang hangarin na tapusin yung dictatorship. So Opo. mas ano siya, mas united. Opo. And bukod tangi ba ang EDSA People Power ang may kaugnayan ang korupsyon at pagmamalabis sa lahat ng mga nagganap sa ating bansa, either naging successful yung revolution or yung pagpapalit ng liderato sa ating bansa sa kasaysayan? Kasi EDSA kasi hindi lang to para para itigil yung katiwalian kundi para ibalik si konsepto ng democracy. Okay, so na ibalik yung kapangyarihan sa taong bayan. So end yung pag-reign ng military. Ang pinakakaiba din nito, pati yung mga nasa member ng military, pinili nilang sumali doon sa doon sa mga tao. Kaya napaka critical nung pagtiwalag nitong si Ramos at saka si Enrile sa leadership ni Marcos. Yung nga lang si Enrile, after a year, binawi niya ulit yung statement niya. Kumbaga magkakaiba yung narrative na kwento niya noong 1986 and then after a year nung EDSA. Doon naman po sa nangyari sa EDSA DOS, Prof. Kasi EDSA DOS noong January 16, 2001 para i-end ang pamumuno nitong actually ito si EDSA DOS kasi ito yung hindi nagpatapos ng impeachment case laban kay Estrada. Okay? Kaya hindi ko siya tinuring kanina na revolusyon ng mga Pilipino kasi kung tutuusin, makikita mo rin dito yung maliwanag na political agenda kasi bago pa magsimula ang revolusyon, meron ng shadow government si GMA Okay? So makikita mo rin na hindi nila inilagay sa proseso yung impeachment, kundi tinapos ito ng EDSA DOS at ayun nga, hindi daw nag-resign sa ERAP, kundi lang siya, umalis lang siya ng Malacanang. Bago pa matapos yung kaso niya ng pagpapato sa kanya ng plunder. Kaya kung tutuusin, yung ako kasama ko sa EDSA DOS no? Naalala ko yan kasi first year of teaching ko yan So yung ibang mga tao din na sa EDSA DOS, hindi rin nila alam kung ba't sila nandoon At yung ibang mga nandoon nakakatuwa, andun sila kasi dahil maraming tao. kaya tingin ko talagang iba yung diwa ni EDSA 1 kaysa dito kay EDSA 2. May EDSA 3 pa nga di ba? Yung May, yun naman yung inorganize daw para laban naman sa gobyerno ni GMA.
pero naging madugo yung EDSA 3 daw, pero naganap sa Mendiola. Kasi yung along the areas doon ay sinira ng mga nag-rally. Kaya nga sinasabi na hindi ito mabibilang doon sa sinasabing EDSA. Opo. Pero nandun yung pagnanais, no, ng mga Pilipino na magkaroon ng pagbabago. Every time na madidismayo, mararamdaman nila na yung serbisyo ng gobyerno ay tingin nila hindi tama. Kung ikukumpara natin sa ibang mga bansa, Prof, pagdating dito sa nagiging successful na mga revolution o di kay pagtatangka, no, pagpapahayag ng mga Pilipino na mapalitan yung kanilang namumuno sa kanila. Normal ba ito? Kumbaga, hindi ba tayo nalalayo sa ibang mga bansa na nagkakaroon na din, like mga kapitbahay nating mga bansa or sa anumang lugar sa mundo? Kung ikukumpara mo yun sa Southeast Asia, kasi papasok din yung elemento ng kultura. Kasi sa ibang mga bansa, halimbawa sa West, no, matindi yung civil society nila doon, hindi na vigilant yung mga tao eh. Hindi nila inaantay na kagaya sa atin, no? Sa atin kasi kakaiba tayo eh. Kumbaga yung pinaalis mo na, pagkatapos ng mga susunod na panahon na nagkaroon ng eleksyon, 31 million, no? Na in-invalidate mo yung sarili mong revolusyon. Tapos nakabalik sa posisyon. Kaya nga, kung tutuusin, nakamove on na yung mga Pilipino, pero yung ibang bahagi ng mundo, hindi pa rin sila nakamove on dun sa dictatorship ni Marcos. Kaya, in terms of, naalala ko nung unang nag-speech si Junior sa United Nations convention yung maraming mga tao na piniling hindi manood. Kumbaga, hindi pa sila nakamove on dun sa nangyari. Pero tayo mga Pilipino, nakalimot tayo. Kaya kakaiba talaga yung mga Pilipino. 7, 8, 9, 10. Check, po. check. Yes, Prof. Okay. Balikan lang natin si... Tuloy lang, Prof. Oo. Sige, Prof. Go ahead, Prof. Ayun, kakaiba talaga yung mga Pilipino kasi dito, hindi ko maintindihan kung tayo ay historical no? Kumbaga yung nakakalimutan natin yung mga kaganapan sa kasaysayan natin. Kaya umuulit siya ulit, no? Medyo kakaiba dahil din yung mga Pilipino, nakikita ko din siguro na mabilis tayo magpatawad, mabilis makalimot. Kaya sana maging vigilant tayo at wag na natin antayin pa na lumala pa yung korupsyon bago tayo kumikilos. Opo. Sa panahon ngayon na Prof, no, kasi sinasabi nga nagkaroon na tayo ng demokrasya after ng EDSA People Power. Pero ang tanong, nagkaroon ba talaga tayo ng kalayaan or nasisikil ulit na kahit na hindi dinideklara yung mga pahayag at kung sino yung nagbubulgar, sila yung inaatake, imbis na talakayin yung mga sinasabi, yung mga alegasyon, imbis na imbestigahan, yung mensahero po ang pinupukol. Prof. Tingin ko rin po kasi, sir, medyo mababaw din yung pagtingin natin sa democracy. Sa mga Pilipino kasi makaboto ka lang, demokratiko na kagad Pero hindi, sabay kasi yung nagbigay sa atin ng democracy na idea, mga Amerikano. So yung binigyan tayo ng konsepto ng democracy habang sinasakop tayo, kaya naging ganong kababaw yung paglalatag ng democracy. Kasi dito sa democracy talaga, dapat malakas ang ang civil society. No? Yun nga lang, kagaya po rin sinasabi nyo, dahil sa matindi ng konsepto ng korupsyon sa Pilipinas, kung sino yung mga tao nagsasabi ng totoo, yun pa ang nakukulong. Isang example niya, si Lozano. Diba yung city scandal? Nakakalungkot na nakulong si Sir Lozano sa paglaban niya kung ano ay tama, kung ano ang tama. Pero yung mga taong dapat managot ay nasa gobyerno pa din. Kaya tingin mo talaga, so kung demokrasya, simpleng konsepto ng pagboto lang, pero yung totoong malakas na civil society, kailangan talaga natin yan i-work on pa. Opo, ano po yung pinaka nakikita nyo po kung ikukumpara natin doon sa mga naging successful na mga revolution at saka yung pagtatangka, pagpapahayag ng ating mga kababayan na gusto nilang palitan yung gobyerno. Ano po yung nakikita ninyong
pinaka-problema? Doon ba sa mismong sistema or sa tao lang or sa dalawa po? Systemic talaga yun. Kaya pag-uusapan namin dalawang mag-asawa kasi yung aking husband ay political science professor sa UST, no? So, kumbaga systemic eh. System plus tao. Kaya ang tanong, kapag yung tao pumasok sa sistema ng politika natin, kahit malinis, nagiging madumi. Kasi sistematiko. Kung babalikan mo yan, Spanish era, concept pa yung corruption na nangyayari under the centralized unitary form ng gobyerno. Okay? Kaya kung naalala natin si Pinoy dati noon, kaya talagang hindi siya nagpagawa ng infrastruktura. Kasi alam niya na may bureaucracy ng corruption eh. Kaya para wala kayong manakaw, wala tayong gagawin. Okay, wala tayong gagawing proyekto para walang mananakaw. Yun nga lang, magbubumirang naman yan sa leadership niya. Okay, kaya yung ibang mga tao na bigyan ng negatibo yung yung pamamahala nitong si dating Pangulong Benigno Aquino. Pero noong panahon ni Aquino, umangat tayo sa medyo na lesson ng corruption sa in terms of Global Corruption Index, nasa 38 ang score natin. Pero ngayon kay BBM, as of 2025, nasa 33. So ibig sabihin, mas lumubha ang korupsyon. Prof, huli na lang. Kung ikukumpara mo sa panahon ni Marcos Sr., nasa triggering point na ba? Hinog na ba itong issue na ito na dapat ang taong bayan ay talagang lumabas at manawagan na magkaroon ng revolusyon sa ating bansa dahil nga sa korupsyon? Kumbaga hindi lang to hinog eh. Pabulok na eh, no? Konting galaw na lang. Dito talaga nag-aantay lang talaga tayo ng isang taong mag-unify sa lahat. So at na lang to, konting-konti na lang to kasi sobra na talaga yung korupsyon na nagaganap. Kaya minsan nga parang ako bilang isang matagal ng guro for 26 years ng history, naisip ko, may sense pa ba itong ginagawa ko? Kasi kung hindi mo mangyayaring mag-end tong corruption na to, hindi magkakaroon ng revolusyon na magiging tama. Ano pa ang sense ng paglalatag mo ng content ng history kung wala naman natutunan yung mga tao? E tingin ko talagang isang tao na lang yung inaantay para magkaroon ng pagbabago. Isang tao, isang grupo yan para ma-unified yung paglaban. Opo. Prof, huling mensahe po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Ito po, sana po sa mga kababayan natin ngayon, kung hindi nyo na maalala yung kasaysayan, itong panahon ngayon, i-account nyo na. So kailangan na natin ito isulat para pagdating ng mga panahon, ito yung magiging foundation natin para ma-assess yung mga nangyari sa iba't ibang administrasyon. At utang na loob, kinakailangan natin pag-aralan yung kasaysayan. Kasi tandaan natin, ang mga taong walang alam sa kasaysayan, ang balang araw magiging traidor sa bayan. Thank you, Prof, sa inyo po oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po. Salamat po. Thank you po. Yan po mga kababayan, si Professor Verlene Jaime Francisco, isa pong historian ng ating nakasama na pakinggan ngayong umaga. Kaugnay po dito sa paggunita o pagdiriwang ng ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong araw na ito.